Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin ikaw ay nakasubscribe at syempre dapat pindutin mo na rin ang notification bell para ikaw ay laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ngayon ang ating mga kasundaluhan dahil ang ating Armed Forces of the Philippines o ang tinatawag nating AFP ay tinaguri ang protektor ng ating bansa. Ngunit sa kasamaang palad itong ating mga AFP ay tinatamad na dahil dito sa mga ginagawang kabulastugan at katiwalian nitong ating administrasyon sa pamumuno ni Presidente Kuting na tila ba naging usap-usapin sa social media at usap-usapin din sa buong bansa na tila ba hindi bagay maging leader itong si Pangulong Kuting dahil wala naman siyang nagagawa or nagagawang improvement para sa ikabubuti ng ating bansa kundi mas marami pa ang kanyang katiwalian at mas marami pa ang kanyang mga controversial na issue. Isa na nga rito ang paggamit niya ng pulburon at mga bagay na hindi ba talaga pwedeng maging presidente ng ating bansa. Dito natin makikita na hindi talaga handa ito si Presidente Kuting dahil hindi niya man lang kayang kontrolin ang ating mga kasundaluhan. Well, buti na lang at meron tayong Vice Presidente na si Sara Duterte na siyang kumukontrol at siyang nagkagabay sa ating mga Armed Forces of the Philippines at siya din ang nagmamandar o siya ang umaasikaso kung ano ang kanilang gagawin at nagdidesisyon kung ano ang kanilang dapat ayusin. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Okay. So, now, balik tayo dun sa protector clause, ano? Marami tayong nakikita na mga usap-usapan tungkol sa bakit hindi gumagalaw ang ating AFP gawa na ng mga akusasyon sa usapan whether sa social media, sa usapan ng taong bayan. May mga akusasyon o may mga lumalabas na usapan tungkol doon sa state of mind ng ating Pangulo and the state of his health. Paalala ko lang po, ang paggamit ng bawal na substances ay pasok po sa state of health, both mental and physical, ng isang tao. And therefore, natural na magtatanong ang taong bayan tungkol sa usapan na nag-aakusa o nag-identify o sumasaksi sa paggamit ng Pangulo ng mga bawal na gamot. Ang reaksyon po kasi hindi nakatulong. Ang reaksyon ng administrasyon ay tumahimik at ang sinasabi lang ay ridiculous, katawa-tawa, walang basehan. Ngunit kapag dating nga po sa state of health na maliwanag sa ating saligang batas din na in cases of serious illness, kailangan may transparency. Pero anong gagawin natin dun sa mga instances na mismong executive ay hindi sumusunod sa saligang batas? Dalawa po. Maaaring idulog ito sa Korte Suprema. Ngunit alam natin sa pagbabasa natin ng mga dating desisyon ng Korte Suprema, hesitant po sila na makialam sa sole power ng executive. Ang ating saligang batas po kasi ay maliwanag ang paghihiwalay ng hudikatura, ng legislature at ng ehekutibo. So, may kanya-kanyang powers yan. Ang Supreme Court po, hindi ganun kadali makikialam sa powers na inallocate ng saligang batas sa ating sa bawat sangay ng gobyerno.
Ngunit they will in cases na pressing at mataas po ang public interest. So isa yan. Pangalawa, kung umabot sa punto na ang hindi ginagawa o ang ginagawa ng ehekutibo, maaari bang pumasok ang protector clause? Hindi pa po ito tested ng ating sa Korte Suprema. Hindi pa po natin dudulog ito in a case before the Supreme Court. Kung kaya't sa ngayon, these are theoretical. Pero lahat naman ng kaso nag-uumpisa sa theory at natetesting sa Korte Suprema later on. Para sa atin, papasok na tayo sa larangan ng opinion, maaaring makialam ang AFP as long as it is not simply a political matter. When the matter rises to the level of endangering the people, then it is time for them to consider their obligation as protectors of the state. Bago sila umabot dun sa desisyon na maging protektor, sila po ay malamang makakaranas ng na sila po ay uutusan. Ngayon, maliwanag na wala sa ating batas na wala pong obligasyon ang AFP o kahit sinong kawani ng ating military na sumunod sa mga orders, sa mga utos na hindi legal. Sa international humanitarian law pa nga, kinikilala obligasyon ng state forces na hindi sumunod sa mga utos na illegal. So ano yung mga illegal na yon? Dahil pinag-uusapan natin ang protector clause, illegal halimbawa kapag may order na sila po ay manakit sa taong bayan nang wala pong dahilan. Defensive po ang engage ng ating AFP pagdating sa insurgents. Ang mga insurgents po ay nag-challenge sa seguridad ng ating bayan. Kung kaya't ang AFP po ay protector pa rin natin from internal security threats. Kailan po papasok ang AFP bilang protector ng taong bayan? This really is up to them. Walang nakalagay po kasi kung sino ang magdi-define ng pagkakataon kung kailan papasok ang protector clause. Pwede rin po so part of our job, tayo ang taong bayan, kailangan ma-communicate natin sa AFP sa ating pag-uusap in the national discussion kung ano sa tingin natin ang standard kung kailan sila papasok. Ibig sabihin, we can join in setting the standards habang tayo ay nag-uusap-usap pa lang. Ngayon, andyan na po ang issue. Hindi na natin pwede i-ignore. Andyan na ang mga sumasaksi, andyan na ang video, andyan na ang kung anik-anik. Neither side, kumbaga, ang gobyerno has chosen the tactic to ignore and to hide or to simply be dismissive. Lumabas ang video, dinismiss nila kahit wala pa pong testing at the time. May threat pa ng investigasyon sa mga tao na di umano'y naglabas ng video na ito. Hindi nag-explain ang DILG, ang AFP at iba pang mga kawani ng gobyerno kung bakit nila gustong imbestigahan o parusahan ang mga taong naglalabas ng video. Papasok dito ang isa pang larangan sa ating saligang batas, ang kalayaan magsalita at magpahayag. Kung ang sinasabi ay hindi po labag sa ating sa ating mga criminal laws tulad ng libel, inciting to sedition, inciting to terrorism, inciting to rebellion, inciting to war,
false publications. Kung hindi po pumapasok dito, ayon sa ating saligang batas, maaaring sabihin, maaaring ipahayag. Kung may duda or kapag may akusasyon, ang hukuman po ang magde-decide. Therefore, ang tanong, ang reaksyon ba ng ating gobyerno o ang administrasyon sa video at sa mga taong nagsasalita tungkol sa state of health or state of mind ng Pangulo ay dapat bang imbestigahan o dapat unahin ang presumption na dahil malaya magsalita at magpahayag at hindi ito napapasok sa larangan ng mga criminal laws o hindi ito labag sa ating mga criminal laws, why such a reaction? Bakit ang reaction ay immediately isubject sa investigasyon ang mga nilalabas ng ganito? Kailangan nila po na humina ang usapan. Dahil pag lumakas pa ang usapan, baka pumasok ang protector clause. Tinitignan ko, wala pa naman po yatang katanungan. Okay. So, hindi madali na maging desisyon para sa ating mga AFP, sa ating mga sundalo at mga opisyal na pag-isipan o ikonsidera ang protector clause. Dahil although inaalaw ito ng saligang batas, sa umpisa't-umpisa pa lang ng kanilang training, sila po ay tinuturuan at dinidrill at pinupukpok na kailangan sundan nila ang chain of command. Kapag sila po ay inutusan, susunod sila. Kapag sila po ay tumalikod sa autoridad nila, sa mga taong may autoridad sa kanila, sila po ay masasubject not only to court-martial but to other proceedings as well. So hindi yan madali. Ngunit, ang tingin ko dyan, alam naman ng AFP ang laman ng saligang batas. Alam nila na obligasyon nilang protektahan ng taong bayan. At dahil hindi din ganun kadali, dati madali may nanganib ang taong bayan nung nasa EDSA sila noong 1986 at nilabas ang mga tangke. So nung time na yun, may utos na posibleng mamiligro ang taong bayan. So the decision wasn't, well, although it was difficult, it was clear. Ngayon po, kailangan iliwanag kung gusto ninyong ipakita o sa ating diskusyon, kailangan maliwanag. Dahil bago na po ang panahon at may mga bagong peligro. Hindi necessarily yung physical, hindi necessarily sa ilalim ng armadong puwersa, pero mayroong pagkakataon pa rin na mamimiligro ang taong bayan. So dun po natin isusulong dapat ang mga diskusyon kung ano sa tingin natin ang standard na dapat sundin o dapat ikonsidera ng ating AFP sa pag-implement nila o sa pag-sunod nila sa kanilang obligasyon under the Protector Clause. Ito, sabi ni Ma'am Christine, The Rock movie's shower scene kept coming to my mind when I heard PRD say before that. The AFP and the PNP don't have to follow illegal orders. Stand fast, please, AFP and PNP, in protecting the people. Ganda po yan. Sabi ni Patato Tini, just playing the devil's advocate, it could be argued that those that are being oppressed by the powers that be who happen to control the government are Dutertes and their allies only. Bakit? Hindi ba people ang Dutertes and their allies? Hindi ba po kami people? Hindi ba po kami citizens na kailangan protektahan sa ilalim ng saligang batas? Hindi po ako nagtataray. Ganyan lang po talaga ako mag-argue. So, yun po.
bakit ka mamimili? Which people? Diba? Why, ano ang reason para baguhin mo o ibahin mo ang Dutertes and their allies? Ano yung kumbaga, if you are going to distinguish between one group and another, that distinction should be germane. Ibig sabihin, may relasyon siya dun sa protector clause. Wala naman nakalagay sa protector clause na only the pro-government, only those who are only the Marcoses, only the Dutertes, or so on, ang entitled to be protected by the AFP. So if there is no distinction na nilalagay dun sa saligang batas at gusto ninyong mag-distinguish, kailangan i-explain ninyo ano yung difference ng mga Duterte from the rest of the country, from the rest of the citizens of the Republic. Sabi ni Mary Ann Simbra Cruz, men in uniform should start the people power, then Filipino people will follow. VP Sara for next president. I think that the reason hindi yan nag-uumpisa, everything is still in the, kumbaga, we're just discussing this, ano? I'm not saying that anything is happening or not happening. Pero remember the first part of section 3, article 2 ng Saligang Batas. Civilian authority is at all times supreme over the military. So makakarinig rin tayo sa diskusyon ng ilang hindi pwede natin i-name, no, ng mga military or former military na gusto nilang makita na ang taong bayan po ang sumusuporta sa ganyan. So sila daw po ay susunod. So now it is a discussion also, for discussion, who should go first or what constitutes going first anyway, 'di ba? Sabi ni Ivan, although immune sa kaso ang presidente, hindi po ba pwede mag-submit sa Supreme Court ng request to compel the president na magpa-hair follicle test? Kasi if proven na addict siya, di ba hindi na siya capable to lead the country? Maganda yung last part, no? If proven na addict siya, di na siya capable to lead the country. Or meron talagang issue about his capacity to lead the country. But the Supreme Court can only accept cases if there is accept a petition if there is an actual case or controversy. So, ano yung case? Ano yung controversy? Siguro posible na to bring an issue to the Supreme Court kapag ito po ay mapatunayan na actual na controversy. In other words, meron na pong rights na nalabag or batas na nalabag ukol dito sa petition na to. So kunwari, aakyat ka sa nilalabag niya yung batas, hindi pwede kasing criminal eh. So kailangan mayroong rights na natatransgress in order for you to bring the matter to the Supreme Court. Sabi ni Ma'am Milagros, biru-biruan dito sa amin sa dami ng napapanood ng taong bayan sa behavior ni BBM. Baka biglang manginig na siya na hindi na niya makontrol. Kaya babagsak na lang. How we wish na sana nga dito kasi napansin yan residue sa may ilong niya kaya nga pinagtatawanan siya. Sabi ni Ma'am Jacqueline, correct attorney, dapat taong bayan talaga mauuna. Unless delikado. Like I said, this is really for discussion. So wala pa talagang tunay na sagot dito. But it is something that I'm sure should be part of the national discussion. Dapat kung isusulong natin, mauna dapat ang taong bayan, mayroon tayong pangsuporta dun sa ating assertion.
So pwede rin kung may magsasabing dapat ang military ang mangunguna, dapat may suporta din yung assertion na yun. Sabi ni, sana mahal mo din ako, yung House Speaker pwede bang maipetisyon para maalis sa pwesto? Yan ang problema. Naalala nyo na kasi ang legislature po ang gumagawa ng mga batas, then ang batas po ay nagawa para paboran sila. So, halimbawa, sila po ay na-convict o kaya mayroon silang administrative offense na dapat for dismissal na sila. Hindi po yan nai-impose. Ang mangyayari ay i-forward yung decision sa sa Senado o kaya sa Kongreso at ipapasok yan doon sa Committee on Ethics para i-decide kung maaari pa po, kung ito po ay papasok sa disorderly conduct at it would merit a dismissal o yung pag-expel ng senador o kongresista sa Kamara.